Hello, so reading natin for collectives, collective love reading, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, ibigay mo sa iba. Maraming salamat guys sa mga naka-follow na sa akin, naka-subscribe na. Sa mga hindi pa, feel free to do so. At saka mag-comment ka sa baba, ma-appreciate ko yan. Nagpapakita yan ng malaking suporta, pagmamahal. At na-appreciate ko yung mga comment ninyo. Natutuwa ako dyan guys. Sana mag-iwan kayo ng comment. Kahit heart lang, smileys. Binabasa ko yan guys. Hindi lang ako pala reply kasi ano po, may problema yung aking may times na nagti-triggered finger ako. Masakit po yun. Or nag-i-stuck yung daliri. Kaya hindi talaga ako pala pindot. So, anong meron sa ating mga collectives, spirit guides, angel guides, for collectives? Sa mga gusto mong po personal reading, madam, space P, space pa sa dulo. Ayan yung Facebook page namin. Dyan ka pwede magpa-personal reading. Yung iba sa inyo, no, meron ka mga gustong buuin, gawin, simulan, pwedeng ganun. Pero parang nahirapan ka ngayon kasi dami mong obligasyon, alam mo yun, nakakapagod. Ngayon, yung gusto mong gawin, gusto mong simulan, parang kailangan mo ng tulong dito. Diba? With the 6 of Pentacles at the bottom of the deck. Hindi mo naman kasi kaya talaga lahat. Pag ginawa mo yun, parang dagdag responsibilidad na naman sa'yo. Maybe there's an offer or this is something na parang gusto mo rin i-push kasi pwedeng nakikitaan mo ng potential na may opportunity doon. Yung iba could be money, career, yan, sideline yung iba. Or maybe yung iba may kinalaman sa pagta-travel, whatever, no? Pero whatever this thing na nakikitaan mo ng potential, gusto mong simulan, gusto mong buuin, gusto mong gawin, medyo sa dami ng ginagawa mo ngayon, ito yung nagiging hindi mo naman kayang bitawan kasi like responsibilidad yun, obligasyon yun. So, hindi mo mai-push, kumbaga, no? Pero nandun yung kagustuhan mo na gawin. So, sino yung person na nakakonect mo pagdating sa love? Sino yung person na nakakonect mo pagdating sa love? Six of Wands, tsaka Five of Wands. Bottom of the deck, there's this, the Devil card. Capricorn energy. I feel like ito yung tao na gustong tumulong sa'yo. Nandun yung willingness niya. At saka pwedeng yun din kasi yung gusto niya. Pwedeng may maybe sa career mo, or maybe business, whatever. Kung ano man yung mga gusto mong buuin, gusto niya maging parte nun. Or pwedeng may mga nabuo ka na in the past na gusto niya maging parte noon. Kaya lang with the Five of Wands, maraming conflict, may mga challenges. Pwedeng there's another person kasi yung the devil lumalabas as another person na involved dito sa connection na to. Okay. Gusto kanyang tulungan, pero wait lang, hindi pwede, may magagalit, parang ganun. And hindi ko masabi kung kaninong side yun. It could be your side. Gusto niya mag-offer ng something sa'yo. Ano emotion ninyo sa isa't isa for collectives? Ano yung
emotions ninyo sa isa't isa. Three of Wands. Okay. The Justice card. Yung iba pwedeng hindi mo pa alam tong person na to or what. Pero, kumbaga, wala kang idea dun sa gusto niya mangyari. Kasi pwedeng hindi pa naman nasabi yung offer. Sa ngayon kasi focus mo career. You also want partnership if ever meron. Pero sa mga tamang tao, parang ganun. And there's someone in the past, and this could be the person nga, na parang namimiss mo. So, yun yung mas nangingibabaw na emotion mo sa kanya ngayon. Mas namimiss mo siya. Namimiss. Ganun. And yung person na to, Four of Pentacles, Knight of Swords, ay grabe. Hindi siya makaalis. Stuck na stuck siya. Wala siyang magawa. Gusto niya mag-open up sa'yo or gusto niyang, the world is at the bottom of the deck. Ayan. Hindi ko mapakita ng buo kasi ano po ito eh. Walang sapluto yung babae dito. Bawal yun. Bawal sa YouTube yan. But anyway, nakikita natin na nandun yung kagustuhan niya na mag-offer sa'yo. Kaya lang stuck na stuck siya. Parang wala siyang magawa sa sitwasyon niya. Gustuhin man niyang umalis doon, hindi niya rin kaya. Parang gano'n. Usaping pamilya to eh. Na-stress siya dito. Parang wala siyang magawa sa kung ano sasabihin nitong, part ng family niya. Maybe culture, religion, whatever, or mismong pamilya niya. Nag-i-stuck sa kanya kung bakit hindi niya magawa yung mga action. In the near future, for you. Over the Five of Swords. Okay, sorry about that. Naputol yung video. Over the Five of Swords. The Six of Pentacles. King of Swords. Eight of Cups. And the Ten of Cups. Okay. So, nakita natin dito in the near future for you. Meron kang mga tao na aalis or may mga tao nga aalis sa buhay mo. Yung iba kasi ikaw ang aalis, yung iba sila ang aalis. Okay. Pero with the Six of Pentacles, para mas mapunta ka sa better na partners or mga tao, yung ganun talaga yun eh. Kasi may mga, alam mo yun, may mga bagay talaga or tao talaga na dapat kang bitawan para mas makuha mo yung mas better na opportunities, mga better na tao sa buhay mo. Diba? Kumbaga, let's just accept the fact na hindi mo pwedeng ipa-stay lahat ng bagay sa'yo dahil mawawalan ka ng time or hindi ka magkakaroon ng free na na oras na mailalaan sa mga bagong opportunities, bagong person sa buhay mo. So, meron talaga mga aalis or aalisan. Pero this is for the better. Okay. I really do love na yung energy ng family for you is good. Kasi parte ng family mo ay may mga naitutulong sa'yo in the near future. Yeah, may mga offer, mga maliit na offer na somehow itong offer na to makakatulong sa'yo para maging mas better or mas magkaroon ng
kaayusan. Ngayong iba kaunti lang naman yung tulong para sa kanila, pero for you, it's big. Malaki ang maitutulong sa'yo. No? So far, yun pa lang naman yung ating near future. Pagdating sa love, yeah, we cannot do anything about your person. Kumbaga, hindi ka naman kailangan magmadali din dito. Kasi yung person mo is nasa stage or nasa process pa siya ng kailangan niya muna matutunan ding umalis or makaalis sa mga bagay na nagpapahirap sa kanya ngayon. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.